Okay, so good day, everyone. Okay, so our topic is about network analysis. Okay po, so you had some related activities to this. No? Meron na kayong mga definitions, concepts. No? Meron na kayong mga researches on this based on our previous asynchronous activities, right? So this time, I will be providing you some sort of supplemental material for this particular topic kasi medyo bitin tayo, pinapos tayo ng oras to discuss on this. Now, disclaimer muna ha, bago tayo magpatuloy, ang topic na ito ay medyo may kahabaan, no? May kahabaan, and dito ninyo mapapansin na yung bawat proseso, bawat phases ng subtopics ay nagpo-progress. Nagpo-progress. So in other words, when I say progress, okay, parang at every level of progress, no, para bang wala kayong maitatapon, no, as managers or as the one working on network analysis, no, uh, or this process, dahil face by face, magagamit nyo na. There's already a usage, there's already a benefit on the part of the one working with uh, this network analysis, which to be um, discussed later. Okay. So another disclaimer or another mindset that I would like to tell you is that sa habang, maybe sa haba, no, sa proseso na dapat gampanan at dapat gawin, ay sasabihin natin, no, na you would like maybe not to love this topic, no? You would maybe not to embrace, no, on this topic in spite of its notable benefit, no, or notable favor ever um, to the company, pero sa sobrang mitikuloso at haba nga ay para bang gusto mo na lang siguro i-take for granted. So hopefully, with that mindset or with that advanced idea, no, about this topic, kahit pa paano, no, pakinggan ninyo and you try to appreciate, no, um, the 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 phases, the progression. Okay po. Okay, here we go. Now, when it comes to the different definitions, so I think hindi na natin masyadong pag-uusapan, no? Yung critical path method, historical background about the term, no? Yung term na PERT, the difference between CPM and PERT, no? Siguro hindi na masyado kasi um, well, along the way, may mga mentions din naman tayo about it. No? But as I was saying, you have already some related activities, no, on this. Okay po, so uh, CPM and PERT compared, something like that. Okay. Now, uh, another concepts, no, and symbols, no, like what is this A as possible time, B, no, and M. Okay? And one more thing about the inclusion of the term project crushing, no, in the CPM or the critical path method. So as you can see there, project crushing. So what is crushing? So you define that already, right? Now, uh, project crushing is about shortening. Na parang pinapaikli mo yung isang uh, activity, isang process. No? Um, Pinapaikli mo. Tanong, ano ang intention mo? Bakit mo pinapaikli yung isang process? So maybe because um, you try to work with other projects also. No? Kasi ang firm naman ay ganito, no?
May customer pumapasok, nagpapagawa ng mga projects. No? Sabihin na lang natin, ang project ng firm ninyo, ang mga ginagawa ng firm ninyo ay paggawa ng mga sportswear like jogging pants, like jackets, no? And all this. Now, jogging pants as a project, no, is composed of different uh, uh, activities, composed of different processes. So, ipo-context natin no, sa ganyan. Um, as a manufacturer of um, jogging pants, right? So, nandyan yung, yung tela, kinakat, di ba? The cutting, pagkatapos i-cut, nandyan yung uh, sewing, pinatahina, and then may tinatawag pa silang edging. Ngayon, parang pinifinishing na nila. May tinatawag pa silang uh, kumbaga parts by parts yan eh. Merong packet, ibang process ang paggawa ng packet. So, siguro, mabibilang mo din kung ilang processes or activities no, in a context ang paggawa ng isang jogging pants ng isang jacket. Okay po. So, doon natin tinitingnan yung complete cycle ng ah, mga proseso no? Na tinatawag natin dito for purposes of discussion, activities. Okay po. Okay. So, kapag kina-crush natin, hindi natin kina-crush yung specific activities. Hindi natin binabawasan yung specific activity. Ang kina-crush natin ay yung time, yung oras. Okay? So, if you hear about project crashing, yeah, we are trying to reduce the time. Okay? So, klaro yan. Next. Now, meron din tayong makikita along the process, no? Yung illustrations. No? Para kang nagdo-drawing. Now, if you could remember your subject in high school, maybe you had your geometry from one point to another, from one point to the next. So, ginagawa din natin yan dito. No? Para bang from one process to the next process. No? From process 1 to process 2, from process A to process B. Okay, so ginagawa din natin yan. So, now, another term you had already encountered is the optimal completion time. Okay po. So it's about the time. Okay po. Um, kung ang tanong how much time is that? Okay. Well, makikita natin later on. Dahil lahat naman ng pinag-uusapan natin ganitong mga variables ay nanggagaling sa mga actual data. No? Natin. Remember, uh, we are a company manufacturing different projects no, in the area of sportswear. So there would be no question about how much time we need, how much time we spend in every process, and how much time we um, spend for the entire project, for the entire uh, jogging pants. Okay po? Alright. Now, meron din tayong mga tinatawag na critical activities. Don't be confused with the term activities and process kasi we just try to contextualize jacket kasi ang pinag-uusapan natin project. Jog pants kasi ang pinag-uusapan natin project. Kaya sometimes para bang it is more appropriate to use process other than activities. But in a context, no, gamitin natin yung activities. Meron din tayong slack time, yan, number 3. Okay, so what is that? Based on what you have researched. Okay, so slack time, it's about time again. Okay, time again. Um, these are
I would say, opportunities, no? Na sa bawat proseso, yung hindi sila nagbabanggaan, no? And then, maliban doon sa hindi sila nagbabanggaan, no? Meron silang flexibility. So, ibig sabihin, if the slack time is positive, no? And if the slack time is zero, then there has to be some sort of appreciation on that. No? Kung positive ang slack time, ibig sabihin, nakakagalaw pa, no? Yung bawat proseso, no? Kasi sa bawat uh, proseso or activity, um, parang traffic yan eh, no? Parang traffic yan na halimbawa merong tatlong kotse, no, na magkasunod, di ba? uh, Kotse number one sa unahan, number two, and number three sa likuran. Now, kung ikaw ay nasa gitna, no, kung ikaw ay nasa gitna, meron kang dalawang um, sides na dapat tinitingnan, no? Dahil kapag hindi ka sensitive and careful, no, sa bawat paggalaw mo ay meron kang mababangga at maaatrasan. So slack time is about, if we can think of how far is your distance, no, from the first car, and how far is your distance between the third car, no? Oo. So, um, kapag medyo critical yung time, no? Critical yung time, malamang baka wala, as in zero. No? Wala nang distance, as in bumper to bumper. No? Oo. Pero kapag positive ang numero, so ibig sabihin there is like 2 meters, no, from the other car, and another 3 meters from the other. So kahit pa paano nakakagalaw ka at nakakamaniobra ka, no, kung gusto mong for example umatras or umovertake, magagawa mo. Okay po, so ganun din sa production line, no, sa paggawa ng mga produkto. Nakikita mo rin doon na parang okay, yung next process ay magaganap on this particular day, no? On this particular time. So, nandyan din yung uh, pwede nating gawin ng mas maaga, no? Mintras, kumbaga, while there's an opportunity, we can actually do it earlier, no? Sometimes, in some circumstances, pwede mo rin sabihin na, sige, pagpaliban muna natin yan, we'll still have time. Yan ang usaping slack time. Okay, later on, makikita niyo yan. Project cost, wag na natin pag-usapan. You know already that. No? Probability, okay, it's about percentage. It's about probability that something will happen and something will not happen. No? Something like that. But later on, you will see. Okay, nabanggit ko sa inyo, ito yung mga phases, no, na para bang nagpo-progress. So, first of all, you must have the data. No? And first of all, sa CPM, um, pinag-uusapan dito yung mga klaro ng mga activities. No? Kasi as a firm, malinaw naman sa inyo, managers, yung activity 1, activity 2, down to activity end. Now, in this particular example, as you can see here, now the table, there are 3 important columns there. The first one is the different activities, PROJECTS. Okay, so ibig sabihin, if we are going to associate this to the making of a jacket or jug pants project, so ito yung mga proseso na dapat daanan bago mabuo yung isang project, no? Isang product.
So, yan yung mga pinagdadaanan from P to S. Now, pinapakita din sa next column yung term na predecessor. Can you see that? No? In other terms, siguro mas maunawaan ninyo yung tinatawag na prerequisite. Prerequisite. No? Na para bang yung isang step ay hindi mangyayari kapag hindi mo na natatapos yung um, isang step. So para bang there is some sort of waiting, no? Okay, dapat matapos muna si process 1 bago ang next process. Okay, so try to look at the different activities written under predecessor. So sabi dito, si P, wala naman, none ang predecessor. Okay. Si R, wala din predecessor. So, ibig sabihin, walang activity na nagaganap before P and before R. In other words, sila yung kauna-unahang activity na dapat magagawa. Okay. Si O, eto na, may predecessor siya, si R. It means what? It should be R first before O. Okay. Si J, merong dalawang predecessor. J cannot just simply start without P and O done first. Si E, si P and O din. Si C, si R, ang kanyang predecessor. Si T, si C, E, J, ang kanyang predecessor. Si S, si C, E, J, ang kanyang predecessor. So, pwedeng ganun talaga, no? Sa actual process flow or activity flow ng isang project or paggawa ng isang product. Okay. Now, may mga time allocation syempre. Hindi din yan hula, no? Ever since, palagi natin sinasabi na lahat ng data ay hindi hula. Opo. Okay, so time for P8, for R, 1 week. No? These are weeks. For O, 3 weeks. For J3, for E5, for C7, for T2, for S3. Yun yung mga time needed in every process. Now, kung titingnan mo, weeks ang pinag-uusapan, it can also be days, it can also be hours, it can also be minutes, okay, depending on the project. But imagine, 8 weeks, process peak, no? Sobrang haba nun, 8 weeks. Tapos ang pinag-uusapan natin ay jacket, pinag-uusapan natin ay jackpan. So malamang this is not really a jacket. Mas uh, kakaibang product ito. No? Nangangailangan ng mga weeks per process pa lang. Okay. Pero example lang naman natin yon para malaman ninyo o ma-relate ninyo no, yung ating mga pinag-uusapan. Example lang natin ito. The next phase is you draw. You need to draw the the activities together with the specific time. So, kung makikita ninyo dyan, okay, sa inyong screen, meron dyang mga bilog, right? Okay? At meron kayo makikita mga arrows dyan. Okay po. Now, dyan natin i-label, ipaplot natin yung ating mga activities. Now, si P, tapos merong open and close, 8. Ibig sabihin yan, activity P is 8 hours and activity R is 1 hour. So, makikita nyo. Now, tingnan mo si P and R. How can you compare the two? Nanggagaling sila sa isang starting point, number 1. Diba? Starting point, number 1. Both P and R starts from starting point labeled as 1. Why? Wala kasi silang
requisite. Wala silang predecessor. Okay po. So we're done with P and R. Down to O. Ang sabi ni O, ang predecessor daw niya ay si R. Kaya mahalagang meron ka talagang table na palaging binabalikan. No? Okay, so malinaw si O ay R ang kanyang predecessor. Kahit mapapansin nyo, nanggagaling yung arrow for O, ha? 3 hours yan. Nanggagaling after R. So dapat mahalaga na kung saan nagtapos si R, doon mag-uumpisa si O. Okay po. Next, si J. Ano ang sabi ni J? Based on the table. Predecessors niya si P and O. P and O. Since meron na tayo mga previous activities no, na nai-plot na natin si O at syempre si P and R, then very carefully, dapat doon din mag-uumpisa si J kung saan nagtatapos si O at saka si R. Now, sa totoo, medyo nakakalito din to. No? There are possible trial and error sa totoong buhay. No? Kung saan mo talaga i-direction yung mga araw at saan mo um, uh, bubuuhin yung mga susunod na starting point or starting points para naman mapagbibigyan no? Yung mga susunod na process. Like J, anong requirement? Dapat nakadugtong siya after P and O. Saan si E? Dapat nakadugtong siya after P and O. Tama? Oo. And then, nasaan si C? Dapat nakadugtong siya after R. Okay. Saan si T? Dapat nakadugtong siya sa isang point no? Kung saan manggagaling sila C, E, and J. So, kung mapapansin nyo, si S ay dudugtong din from C, E, and J together with their respective time requirements or allotments. Tama? So, medyo tedious yan, madaling tingnan, pero sa actual na paglilinya, marami diyang bura-bura, marami diyang mga trial and error. Kung tama ba, kasi you are creating um, a point, yung pag sinabi kong point, yung mga circles na yan, yung mga ovals na yan, para yung susunod na activity ay malolocate niya kung saan siya dudugtong. Oo. Okay. So, yan. And then, the last oval or the last circle is 5. Nire-ready lang ni 5 yung starting point na yan. If ever, meron pang next process na madidevelop. If ever. Pero, kapag wala na, then that would represent the end. No? Uh, the end of the process. Okay? So, maging si S at saka si T, pagkatapos nilang dumugtong kung saan man sila dapat dudugtong based on predecessors, di ba nag-effort pa rin sila to come up with a point number 5, no, nire-ready nila na okay, kung meron mang possible steps or activities after us, dyan sila dudugtong. That is the idea. Okay po. Alright. Next. Kanina, magagamit niyo na yon. Yung first phase na yon, no? Halimbawa, pagod na kayo, sabi niyo, ang haba nga, sabi ni sir, ang haba nga, daming ginagawa, napagod na ako. So, with that particular phase, no, magagamit mo na in your decision making. Okay po? Now, if I would ask you, naramdaman niyo ba na magagamit niyo na yon?
Okay? Alright? So, at least no, nararamdaman nyo kasi data pa lang project. P to S, no? And then may mga time indications doon, may mga prerequisite. Di ba? Malaking tulong na yun. It's a matter of your data na everyday may makikita ka na yung pala yun. Yung pala yung mga dapat natin bigyan ng konting pansin as we monitor no the production, as we monitor the project. No? Tapos meron pang ah, illustration, meron pang diagram na nakikita doon. So, the more na mas na-appreciate ninyo how every process depends each other. No? So, paano sila nag-adjust sa isa't isa at paano nila binibigyan ng starting point yung bawat susunod na activities. Doon pa lang, uh, magagamit nyo na talaga. Okay. Are you ready for the next phase? Okay, tanong, ready pa ba kayo at willing pa ba kayo na mag-level up to this particular phase? Now, if the answer is yes, then you are like saying na, okay, I want to be informed more no, about my business operation, my project. Okay po. So dito, ino-organize ko lang ulit no, yung mga um, activities. No-organize mo lang ulit yung mga activities. Tama? Ayan. No-organize ko lang ulit. So sabi mo, PJP. Okay, meron ka makikita mga combinations dyan. PJS, PET, PES, no? Yan yung mga combinations. RCT, no? Down to number 10, RCS. At may mga time element yan. Okay? Now, you can imagine, galing dito yan. Okay, inorganize mo lang. So, kung mapapansin mo, si PJS ay makikita mo siya somewhere sa bandang itaas. Na parang isa siyang linya na magkadikit. No? Yung process. Parang isa siyang ruta. Parang isa siyang ruta na bandang west. Parang ganon. Kung imagine niyo, no? Um, gagamit ako ng another example ha para ma-appreciate niyo yung tinatawag kong ruta. Okay? Halimbawa, itong mga nagde-deliver, yung mga Lalamove, diba? Yung mga, ano pa ba, LBC, no? Itong JRS Express, meron pa tayong J&T. Ang dami ngayong nagde-deliver, no? Ng mga parcel. Okay. Now, imagine ninyo, itong mga rider na ito, if they don't know CPM, at itong mga firm na ito ay hindi rin nag-i-implement ng CPM or Critical Path Method, imagine niyo kung gaano kagulo yung kanilang mga travel, no? Kung tatawid ba sila from North Service Road to East Service Road to West Service Road, diba? To South Service Road. Dito pa lang sa atin, 'di ba, sa expressway natin sa SLEX, no? Hindi ka basta tatawid lang no, from east to west service road Kailangan mong makarating muna ng Alabang para makaikot ka papuntang east or west service road. Or kailangan mo munang makarating ng Sukat para makatawid ka doon sa interchange papuntang east or papuntang west service roads. 'Di ba? So, ganun kahalaga itong aspeto ng pagda-diagram natin para tingnan natin ano ba yung magandang activity combination na very practical na walang masyadong critical
factor. Walang masyadong challenges kasi nga magkadikit sila. At imagine ninyo, ah, kapag nagde-deliver ka, patalon-talon ka, no? Oh, from Muntinlupa, talon ka ng Bikutan, balik ka ng Sukat, balik ka ng Kupang, tatalon ka ng Parañaque. Bakit hindi na lang kasi kung ano yung magkadikit, magkalapit, magkasunod, no, na mga areas, edi dapat yun na lang ang subaybayan one at a time. You know what I mean? Yan ang application ng CPM, no, sa isang service industry like delivery parcel. So makikita mo dyan, meron ding bandang baba, no? Ang tawag ko dyan, bandang East Service Road naman. So mas meron ka rin mabubuo na parang magandang linya na magkadikit din. So at the end of the day, lahat ng mga dapat i-deliver na parcels ay na-deliver, no, as expected, and malamang happy ang customers natin kasi nakarating yung parcel sa kanila ng mas mabilis, mas maaga. Yung mga ganyan. Okay po. So, balik tayo. Now, yung mga combinations na yan ay galing yan doon, no? Oh, PJT processes. Meron daw 13 weeks. PJS merong 14. Si PET merong 15. Si PES merong 16. Si RCT may 10. Weeks yan ha. Si ROJT may 9. Si ROJS may 10. Si ROT may 11. Si ROES may 12. Si RCS may 11. Okay po, balik ko rin, very quickly, balik ko ha. Yun yung mga combination na yun. Again, carefully combined yan ha. Okay. Because the intention is saan tayo mas safe, no, when it comes to the different activities or processes. Pagkatapos niyan, ay identify natin yung dalawang extreme or dalawang extremes. Now, mapapansin natin, naka-highlight dyan, si PES 16 weeks and naka-highlight dyan si ROJT combination of activities 9 weeks. At nilagyan natin ng label na highest at saka lowest time. Yun lang. Now, magagamit mo ba ito at this particular level? Meron bang sense of usability? Of course, because we're talking about activities, no, sequence, na being sequence carefully. Ito yung mga good combination. Ito yung mga possible combinations na pwede nating ma-consider. Okay po, in our decisions. Okay. And then, pagkatapos niyan, no, malulocate niyo na yung mga ilan, unti-unti niyo na ma-identify yung ilan sa mga terminologies, no, natin kanina. Okay? For example, optimal completion time. 16 weeks. Ano ang keyword? Time. So, 16 weeks. Yun kasi yung pinaka-highest time. Next, critical activities. Ano ang keyword? Activities. It is never time, but activities. Ano? Sagot. PES. Yan yung mga critical activities. Okay? So, anong ibig sabihin? Ang critical activities pala ay mga activities na naging bahagi, no, noong 16
weeks. May pinakamahabang required time. Next, critical path. What is the keyword? Path. Ano ang ibig sabihin ng path? Yung mga arrow na nagko-connect sa bawat activity. So, ibig sabihin, yun yung mga combinations, no? Mga dinadaanan na maganda at hindi. Okay, kasi ini-identify lang naman natin. So, ang path na pinag-uusapan ay PES din. Not as an activity, but as a path. Okay po? Ano ba sa Tagalog ang path? Daan. So, ibig sabihin, yun yung mga dinadaanan ng mga activities. Non-critical activity, what is the keyword? Bullet number 4. NCA. Non-critical activity. ROJT ang sagot. Tama? Okay. Kasi siya ang may mababang time requirement. Siya ang non-critical activity. Okay? Okay, so, are you ready for the next phase? Okay? Nagagamit nyo to, right? Okay. So, sapat nang malaman yung critical or non-critical. Okay. Next. Pinapakita dito yung mga susunod na activities natin. So, there's an indication of charting or Gantt charting. So, mag-Gantt chart tayo later on. Tapos, papakita natin din sa mga succeeding charts natin yung ilan sa mga values or measure kapag ang pinag-uusapan how early and how late, no? Yung tinatawag na early start at saka early finish ng bawat activity, which is true. No, it is true. Kasi yung bawat pag-umpisa, bawat pagtatapos, no, ay may kaugnayan sa consumption of time. And we are very particular on time consumption. Kasi meron tayong commitment, meron tayong mga targets, no, and commitment sa ating customer. Tama, sabi natin, okay, sige po, kaya namin ipa-deliver yung parcel, kaya namin ipa-deliver yung product, no? Yung mga jogging pants na yan and jackets on the 16th week. Diba? Yung mga ganyan. So, you have commitments eh. Okay, so mahalaga yan. But before that, no, there is another table that you need to construct. Disregard the different signs and symbols there, but it means a lot, of course, for purposes of discussion. So, usually, sa face-to-face activity, tinatanong ko ang mga estudyante, no? Tinatanong ko sila na, okay, can you compare the previous table and this presently shown table? Can you compare? At tinatanong ko sila kung alin ang luma at alin ang bago. Okay, so kung kayo ang tatanungin ko, pakititigan nyo ng isang minuto. Halimbawa, ganun, ang table, ano nakikita nyo? Tama? Alright? Mahaba masyado yung isang minuto pag natitigan nyo, no? Segundo lang, no? 5 seconds. Okay, so balik tayo. Yan yung table na gusto kong compare ninyo. The first table, activity predecessor time,
at itong table na to. Activity predecessor, time, normal cost, and then cost per week. Okay, so may nagdagdag tayong another data, not just data, but very helpful data and realistic data. Bakit? Saan ba nanggagaling yan? Diba? Sa inyo pa rin. No? Okay, so sa loob daw ng 8 hours kay P, kay activity P, based on cost accounting, meron ka daw 16,000 sa 8 linggo. Okay? Now, if we are going to break down that in 2 weeks, meron kang cost na 2,000 per week divided by 8 lang yan. Diba? So, 16,000 divided by 8 is 2,000 per week. And then, si R, meron siyang 1,000. So, cost accounting tayo ngayon. Diba? Or costing tayo ngayon. So, kung merong normal cost na 1,000, 1 week siya, di 1,000 per week, and so on and so forth. Meron ka ng per week cost at saka meron kang normal cost. Okay po? Alright, sige. Moving on. Well, by the way, tanong, at this particular level, kung narating nyo ito, no, magagamit nyo na ba? Is it usable for the organization? Definitely, yes. Actually, nag-evolve na kayo. Actually, medyo nag-progress din ang inyong data. No? The name of the game here is that every data counts. Every data is helpful. Now, this is the Gantt chart. No? Medyo i-zoom nyo na lang dyan. Oo. Pinapakita sa Gantt chart. Idodraw nyo yan. No? Pero, medyo sa tingin niyo parang ang hirap gawin. Pero, dahil nagawa nyo na yung mga nakaraang tables, yung mga nakaraang data. No? Okay? Kanina. Actually, ipa-plot nyo lang siyang ganyan. Gayahin nyo lang yan. No? Gayahin nyo lang yan. So, meron kang activity, projects, no? Nakalagay PR hanggang S. And then, meron kang week 1, week 2, week 3, hanggang week 16. So, mapapansin nyo, saan galing yung mga weeks na yan? Eh, di kanina. No? Hanggang week 16 yung pinaka-longest time. Diba? Tapos, ilalagay nyo yung cost per week per activity. Okay, let's start with activity P. So, ang cost per week niya ay 2,000. Diba? Balikan natin. Ayan. Si R, 1,000. Si CO, 500. So, that's it. Pinaplot lang natin. Now, usually, pag mga ganyan, pinapatitigan ko talaga, no? Sa mga estudyante, no? Okay. Ano ang nakikita nyo from P to R? Hinighlights ko sila, nilagyan ko ng kulay. No? So, may O, may J, may E, may C, hanggang sa mabuo hanggang S. Tama? And then, pinapapatitigan ko, okay, kung ano ang mga nagaganap dyan. Okay, so ano ang nakikita ninyo? Okay? I'll give you 15 seconds para titigan ang positioning nila na dyan sa Gantt chart. Ang timer starts now. Okay. So, ano nakikita ninyo? Okay? Cost per week. Yes. Process or activity. Yes. That's correct. Another one. The idea of properly connecting with each other. Halimbawa,
tingnan niyo si O. Wala problema kay P at saka R eh. Kasi wala naman silang prerequisite. Wala silang predecessor. No? Walang problema sa kanila. They can start, okay? They can start as they wanted to start. Kasi nga wala naman silang dapat sabihin. Excuse me. Wala naman silang dapat sabihin na, okay, hindi ako pwedeng mag-start hanggat hindi siya natapos. May siyang ganun eh. Pero si O may ganon. And the rest of the activities from O to S, meron silang element of, hindi ako pwedeng mag-start kasi hindi pa tapos yung isa. Tama? Sila yon. O, tingnan mo si O. Tingnan mo yung first 500 as cost. Lumabas lang siya after R. So, ibig sabihin, si O ay merong 3 weeks time and O can only start the activity right after the completion of R as an activity. Tama? Tingnan niya si J. J. Cost niya 1,000. Good for 3 weeks ang kanyang time allotted. Pero bakit siya hindi basta na lang nag-start ng week 1 katulad ni P and R? Bakit hindi siya nag-start ng week 2? Because of the predecessor. Kaya napakaganda ng Gantt chart na ito. No? Hindi lang pinapakita yung predecessor or prerequisite, pinapakita pa kung magkano. Pinapakita pa kung kailan dapat nagaganap yung activity. Ganon din si E. Diba? Hindi siya basta-basta kung kanino lang dumudugtong dahil dapat dumudugtong siya sa kanyang prerequisite. Sino yon? Si P. Ganon din si C, ganon din si T, ganon din si S. Very observant sila sa kanilang mga prerequisite or predecessors. Tapos ang maganda pa dito sa chart na ito, pinapakita na kaagad yung total cost per week. Kaya as a manager, makikita mo kaagad, no? Konting delay, no? Kaunting delay, mas-challenge talaga yung cost. It can always affect your cost. Okay tayo? Alright. So, ang tawag ko dito, pakinggan nyo. Ang tawag ko dito ay sagad to the left approach, no, of presenting your activity and cost. Sagad to the left. Kasi kung titingnan mo, very conservative, no? Kapag pwede na mag-start, start ka agad. Wala silang inaantay na mga reasons pa na ganito. Basta pagkatapos ni R, start ka O. Pagkatapos ni P, start ka J at saka si E. Yung mga ganyan ka agad. Very conservative. Ito, sagad to the left. Now, meron akong isang ipapakita. Parang ganito din siya. Same, no? Titigan niyo siya. I'll give you 5 seconds para titigan yung table. And try to compare with the previous one. Timer starts na. Yan. Ano nakita niyo? Okay, so very clear, ano? Kikita niyo, same lang naman, no? Week 1 to 16. Pero nakikita niyo, nag-move yung ilang process, if not all. Di ba nag-move? Tanong, alin sa mga processes or activities ang nag-move? Okay? Si R, nag-move to the right. Si O, nag-move to the right. Si J, nag-move to the right. Si E, hindi na nag-move. Si C, nag-move to the right.
Si T nag-move to the right, si S hindi nag-move to the right. Bakit? Yung iba nag-move, yung iba hindi. Because of the slack time. Anong tawag natin dyan? Slack time availability. Tama? Nag-move siya, okay, to the right, sagad to the right. Kanina, sagad to the left. Ngayon, sagad to the right. Bakit siya nakapag-move? Meron siyang opportunity na mag-move Naalaala nyo yung illustration ko kanina na traffic. Okay, yan yun. No? Yan yung ibig ko sabihin sa traffic. Yung may kotse sa unahan, nasa gitna, at saka nasa hulihan. So may mga circumstances na gustuhin mo man, hindi ka talaga pwedeng mag-move. Just like P. No? Process P. Kasi the moment na pipilitin mong mag-move forward, babanggain mo yung ibang process Remember, 16 weeks lang yan. 16 weeks yan. And you have commitment to your customers that after 16 weeks or 16 weeks, ay pipick upin na niya yung mga items. Diba? Completed items, completed project. Diba? So, kapag si P, pinilit niyang mag-forward, sagad to the right, di lahat ng prerequisite niya ay magsasasagad din to the right, magpo-forward din dapat. Or else, mababangga sila Pero hindi pwede. No? They cannot just also go the forward march kung gusto nila. Kasi tingnan mo si T, tsaka si S. May maipo-forward pa ba sila? Sagad na sila sa 16 weeks Diba? So kung pipilitin nilang mag-forward march, ano ang mangyayari? Magiging 17, magiging 18, higher than 16. That indicates also na wala na tayo doon sa ating commitment na matapos yung isang project sa loob lamang ng 16 weeks. As per agreed, no? With the customer, diba? Agree, natin, commitment natin. Okay po, so nakita ninyo. So, hindi lahat ng process ay pwedeng move forward. Tama po. Okay, good. Ang tawag niyan ay slack. Okay? Si R, ilan ang kanyang slack? 4 weeks. Pwede siyang magpahinga ng 3 weeks or 4 weeks. On the 5th week, sa kanila niya sabihin, okay, tatrabahuin ko na to, gagawin ko na to. No? With a guarantee, again, with a guarantee na ang buong 16 weeks ay hindi maapektuhan. With a guarantee na kahit week 5 na siyang matapos, no? Hindi pa rin nasa-sacrifice yung commitment na sa ating mga customer na matapos ito within 16 weeks. Okay, si O, ilan? Bilang. Kung ilan yung prerequisite or ilan ang slack time. Okay, kita nyo, 4. Si J, may 2. Si E, 0 slack time. Si C, 5 slack time. Si T, 1 slack time. Si S, 0 slack time. Okay na tayo? Sagad to the right. Yan ha. Yung isa sagad to the left. Okay, moving on. Okay, makikita natin sa mga susunod na slides ay yung indication of early start, early finish, late start, late finish indications. Okay, appreciate natin ito. Are you ready? Okay, another activity is this. Okay, level up na kayo. Malayo-layo na kayo. Okay, so kung pagod na kayo, you might stop. No? Okay, ayun nga ang sinasabi ko. Hindi lahat ng
business graduate ay gugustuhin itong CPM PERT. Okay? Kasi nga, ang daming ginagawa. No? Para bang hindi natatapos. Okay, so appreciation tayo ha. Parang dinudugtungan lang natin ang dinudugtungan yung mga previous activities with the new one. So, ang question ko ay, okay, if you are going to compare the previous table and this one, okay, what makes the difference? Okay, what is something new? Tama? So, kung makikita nyo, activity again, column 2, predecessor again, column 3, time again, column 4, ES, EF, LF, LS, time slot. So, dito nyo napapansin na, uy, may bago. And then may pa-remarks pa. May pa-remarks pa. So, okay, tingnan natin. ES, early start. Tama? Ano ang mga numero na nasa ilalim kay ES? 0, 0, 1, 8, 8, 1, 13, 13. Early start. Saan ba nanggagaling yan? Meron akong legend sa baba. May mga legend ako dyan. May LS, LF, okay, EF, ES. Tingnan mo yan. Okay, ano ang sabi ni ES? Blanks to the left. You are going to count down the blanks to the left. Okay, so let's count. Let's count. Si P, may blank ba to the left? Wala. Kasi sagad siya. Wala siyang blank dyan. Okay, so, ano nangyari? 0. 0. Si R. Okay? Sagad to the left. May blank ba? Sabi diyan 0. Balikan natin. Okay. 0 si R. Kasi wala siyang prerequisite. Wala siyang predecessor. Kaya 0. Si O. Ayan o, may 1. Si J. Ang daming blank. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si E. 8 blanks din. Si C. 1. Si T. Dami. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 blanks. Ganon din si S. Tama? Okay, tingnan natin kung tama ang bilang natin. Okay? Tumama naman, di ba? Ayun o, 13, 13. Sa dulo. Okay, si EF tayo ngayon. So, we're done with ES. Kaya, kung mapapansin ninyo, dapat talaga progression. Kapag hindi mo nagawa yung mga previous activity, you don't have any reasons to be here in this particular point of the slide. Progression yan. So, pwede ka magpahinga. At least meron ka nang alam kung saan mo ito itutuloy. Trabaho, right? Sabi ko sa inyo. So, nung panahon na wala pa kaming Excel, nung inaral namin to in the business school, me personally, talagang, ano yan, no? I-design mo talaga yan manually. No, iguguhit mo siya para mabuo mo yung mga ganyan tables. Pero ngayon, with the advent of Excel, ang bilis na lang yun yung gawin. Automatic pa ang mga calculation based on formula, di ba? Okay, so LF. Ano ba ang LF? Late finish. So, meron tayong mga legend sa baba. Ano ba nakalagay kay LF? Bilangin mo daw yung slack, yung letter S, yung count of S plus blanks to the left plus those with value. Okay, ano ba yan? Bilangin mo lang yung may slack, may blanks to the left,
at saka yung may value. So, tingnan natin. Balik tayo. LF tayo. May slack daw. So, sagad to the right. Ito kasi nga, hinahanapan tayo ng slack. Ito kasi sagad to the left. Wala kasi siyang slack. No, there's no indication of slack. Sagad to the left. So, ito ang gagamitin natin kasi merong slack. Okay po. Okay. Sabihin natin, letter P. Wala. No? Wala siyang slack. Wala din siyang blank space. Pero meron siyang with value. Okay? So, bilangin natin yung with value from week 1 to week 8. Eh, di 8 yan. That is for P. Okay? For R. Okay? Merong slack na 4 at meron siyang with value na isa pero wala siyang blank. Letter process O or activity O, meron siyang blank na isa, meron siyang 4 na slack, at meron siyang 3 with value. Kapag binilang mo yan lahat, that is late finish. Okay, balik tayo ha. LF. O, tingnan natin ulit. LF for P. O, nakalagay 8. Diba? Kasi nga, meron tayong legend dito. How to calculate or come up with value under LF. So, count the number of slack plus the blanks plus those with value. Okay na tayo? So, 8, 5, 8, 13, 13, 13, 16, 16. For activity S, 16. Now, itong LS naman, tingnan mo rin yung legend sa baba. Anong sabi? LS is equal to slack time plus blank to the left. So, hanggang dalawa lang ang kanyang consideration. Bilangin mo yung slack time at bilangin mo din yung blank. Okay po. So, LS. So, balikan natin for LS. Okay? Si P, bilangin mo daw yung slack. Wala. Bilangin mo yung blank. Wala. Okay? Alright. Ang meron lang sa kanya, yung with value. Kaso nga lang, ang hinahanap for LS ay ang sumusunod. Okay? Anong hinahanap sa kanya based on legend? Slack lang at saka i-add mo ang may mga blanks. Eh, wala kang makitang slack for P. Diba? Wala ka rin nakitang blank for activity P. Kaya ang LS doon ay 0. Ganon. And so on and so forth. For R, meron 4, 5, ganon. So, yan for LS. So, malaking tulong itong inyong legend sa baba. And then the time slack, no? Time slack, yan na yung okay? Ito yung kasi may may formula yan. Tingnan nyo. May minus yan. Time slack. Diba? TS. May legend yan. Ano ang legend sa baba? To come up with TS, tingnan mo yun sa baba. TS. TS is equal to LS minus ES. Yun. Kaya 0. Now, pwede rin na TS or time slack is equal to LF minus EF. 0 din ang sagot niya. And so on and so forth.
So, mahalaga itong legend sa baba. Ha? Okay, now, ito remarks. Ha? Tingnan nyo. Critical activity. Si P, si R non-critical, si O non-critical, si J non-critical, si E critical, si C non-critical, si T non-critical, si S critical. And then observe. Bakit critical, bakit non-critical? Okay, kitang-kita nyo, no? Okay, the lower the number, the lower the time slot, the critical will be. It is. So, lahat ng zero labeled with critical. Okay, so ang ganda ng data, di ba? Ang ganda ng data, nakikita mo na kung may slack time pa, nakaka-move pa, backward and forward. Okay? So, there. Kitang-kita na agad. No? Pwede kang mag-instruct na sabihin mo sa mga trabahante, oy P ha, critical ka. Kaya hanggat maaari, huwag kang mag-extend no, ng trabaho. E, ikaw din ay isang critical activity. Kaya wag kang mag-extend ng trabaho or else maapektuhan lahat ng mga predecessors mo or lahat ng mga susunod na activities sa iyo. May mga ganyang factor na kayo. No? So, clarification. Sorry, hindi ko masasagot. No? Nasa video tayo. Okay, so that's it. Okay, carry pa ba? Suspindi pa ba? Okay, hindi ka pa ba pagod? Okay, so the answer is yes. So let's proceed. Pag-usapan natin yung crashing. So nasa portion na tayo ng crashing. Crashing is about reducing time. Okay? Ano ang mga reasons bakit kina-crash? Okay? Number one, no, dapat kayo ang sasagot nito sa face-to-face. No? Okay. What are the reasons bakit kina-crash ang oras? Pinapaikli ang oras. Okay? One. Nagmamadali. Bakit ka nagmamadali? Meron kasing bagong customer na may pagawa din. Okay? So, para naman pagbigyan natin yung bagong customer, no? Di ika-crush natin. Padadaliin natin yung iba para we can benefit the available time for the other customer. Very good. Tama yun. Another reasons bakit nagka-crush, meron kasing expectation of fortuitous event. No? Unforeseeable event. No? Unforeseeable daw pero may expectation. Mukhang mali yata. What I mean is that may parating na bagyo, no? May parating na earthquake, no? May parating na fiesta, may parating na so any small and big events na sa tingin mo affected ang iyong business operation or activity or project. Kaya nagka-crashing ka. Di ba nagka-crashing ka? Minamadali mo. Pinapaikli mo yung time. Okay na po. Okay na. So here, now, same question. Ano ang pagkakaiba ng table na ito na ginagawa mo sa mga table nung nakaraan? Okay? So tingnan nyo ulit. Okay? So merong activity, predecessor, normal time, crash time. Meron kang crash time. So kung mapapansin niyo yung mga time na pinaka-crash, ayun. Sometimes, hindi naman necessary na lahat talaga ng activity ay ika-crash kung hindi naman kailangan. Di ba? May mga activity dyan na hindi naman kina-crash. For example, si P lang gagawing 6 yung dating A.
Yung ganon. So, crush. Pero, sa totoong buhay, pwede namang selective ka lang doon sa pagka-crush ng time. Okay po. And then you have your declaration of percentage decrease. So, titignan mo, ilang percent ba yung dating 8 na naging 6, yung dating 1 na naging 0.5, yung dating 3 na naging 2. So, you're very familiar with how to compute percentage decrease, percentage increase. Kaya hindi na natin masyadong pag-usapan yan. So, kita na dyan, 25%, 50%, 33% in terms of how much percentage of time is being crushed in terms of percentage. Okay po. And then you have your normal cost. Okay? Alam nyo na to, 16 hours, 1. Ito na yung pinakita natin kanina. Okay? So, without crushing, that is the normal cost. That is a total of 56,000. Okay po ha? Alright, next. Ipapakita mo ngayon yung crush cost. Dahil nag-crush ka ng time, anong tendency? Tingnan mo, compare the normal cost and the crush cost. Anong tendency? Nung nagbawas ka ng time, nung pinaikli mo yung time, how does it affects your cost? Yun, tingnan mo, may difference yan. Tama? Mas tumaas. No? Yung total na 59,300 versus 56,000 ng normal cost. So, tumaas ang cost. Tanong, bakit tumaas ang cost? Bakit there's a possibility na when you crash your time, ay posibleng tumaas din ang cost? Sagot. Bakit? Tumataas. Okay, tama ang naisip nyo marahil. Dahil sa sobrang pagmamadali, tama, anong ginawa? Gumamit ng maraming resources. Like for example, nagpa-overtime, nag-hire ng bagong empleyado para mapabilis, no, at mapagbigyan ang ibang customer. So, yung mga ganyan. Nagpa-night differential, kasi nagpatrabaho kahit gabi, kahit linggo, nagpatrabaho din, double pay, kahit may birthday, pinapatrabaho, sige na, kahit birthday mo, magtrabaho pa. Okay? Ano yun? Double pay din. Pag nagkataon ng linggo na, birthday pa, pinagtrabaho mo pa, triple pay. So, definitely, yan yung mga rason kung bakit tumataas ang cost kapag merong isinasagawang crushing. Okay po? And then, gagawan mo ulit ng mga percentages of increase naman. Ganun lang. So, there's a 6% increase in cost and there was 43% decrease in terms of time. So, in every decrease, there is a corresponding increase of cost. Wow! So, ang ganda ng data. Kapag na-achieve mo tong level na ito, no, ang dami mo ng pakinabang doon sa mga previous data mo. Tama? Oo. So, that's it. Okay. So, we're done with it, right? Okay. So, now, titingnan mo ilang time, magagamit mo na. No? You can actually calculate. Yan. So, ngayon, kung tumaas ang cost, agad-agad ba isipin mo malulugi ka? Of course not. No? Alam natin yan na hindi porke tumaas yung cost, ikalulugi mo na. Tama? Hindi pa tapos ang income and loss statement. No? Wala pa tayong rason para pag-usapan yung income o loss. Diba? Wala pang income and loss statement. Okay. Now, remember, nag-crash ka
Nag-crashing ka, nag-time crashing ka kasi nga may bagong customer na pumasok, for example. So that's an indication of income. Tama? Next. After the crashing, gagawa ka ulit ng diagram. Okay po? Katulad nung kauna-unahang diagram na ginawa mo. So after the crashing, ito na siya. So yung PROJECTS mo, activities, ito na siya ngayon. The same pa rin, pero umikli, yun na yung time. There is a before and after illustration. Before and after diagram. So, papalitan mo yung 8, gawin mong 6, yung 1, gawin mo 0.5, lahat ng values, papalitan mo lang. And that's it. You're done. Tama? This is the crash illustration or diagram of the different activities. Okay? So, yan. Next. So, after crashing, gagawa ka uli nito. Yung mga combination. Tama? Ito yung mga north, south, east, west combination. Kaya kung nakikinig kayo sa storytelling kanina, makaka-relate kayo. Kaya madalas may storytelling tayo, no? May mga kwento tayong mga pinag-uusapan para lang kahit paano ma-facilitate natin yung understanding ninyo. So, ito din yung mga combinations ng nakaraan. Right? Kaso nga lang, ayan na siya ngayon. Ayan na siya ngayon. Tama? Okay. So, may mga pagbabago sa numero. Okay? Alright. So, dahil sa crashing, okay, we further illustrated, no, the data. Ganda ng data. Tama? So, you can actually expand your data. Di ba? You can further process your data. Okay, tingnan natin. Titigan niyo lang yung table. Ano ang mga luma at ano ang mga bago. Oh, activity, predecessor, normal time, crash time. So, pinapakita na dyan, no? Summary, some sort of summary. Normal cost, crash cost. Di ba? Tapos nakalagay na ngayon dyan, reduce time. Kasi nga, 8 naging 6. 1 naging 0.5. 3 naging 2. Kaya ito yan, reduce time. No? 2.05. Yan, reduce time na yan. And then you reduce cost also. Oo. Okay? And then you have your additional cost per week. Tama? Kasi nga, cost divided by time. So, 500 divided by 2, 250. 100 divided by 0.5, 200. Divided by 1, the same. Ganun. Okay po. So, yan yung mga additional cost naman per week kapag ikaw ay nagka-crash. Now, tanong, mahalaga ba mga data na yan? Yes. Yes. Tama? And I know you would also agree. Mahalaga yan. O, dito tayo sa 250. Dito sa additional cost. Meron kang guts para sabihin na, wag masyadong gumastos. Wag ubus-ubusin ang cash on hand. No? Hindi pwedeng zero ang petty cash fund. Diba? Hindi pwedeng zero ang cash in bank. Diba? Kasi nga, every week, you need these amounts as an additional cost for
activity PROGECTS. Kasi without this available cash on hand, no, saan mo kukunin yung mga additional expenses related to that? Okay? Di ba? So, that's it. So, itong data na ito ay napakaganda rin para sa inyong mga decisions. Kaya yung iba, no, ayaw na nila, umayaw na, no, ayaw na nila mag-further progress with the process in CPM and PERT, ayaw na nila, hindi nila alam to, yung portion na to. Hindi nila magagamit. And that is the end of CPM. Okay, so I hope, no, na sa mga kwentong ito at sa mga tables na yon, illustrations na yon, okay po, um, ay may napupulot kayo at nabigyan nyo ng pagkakataon, no, yung napakahabang proseso na meron naman pala talagang uh, reward, no, incentive, yung mga little efforts ninyo na ituloy ang ang bawat phases, no, yung progress ng inyong mga proseso, no, in network analysis, no. Because in every phase, meron siyang unique benefit kaagad, no? Para sa iyo as manager. Okay? So with that, you can keep going back to the video, no? For you to be cleared, no, with the process and for you to be cleared with the concepts, no, as we transition from one phase to the next phase. Okay? So that's it. Thank you and good day again.